tanaw sa mga kaibigan nating lumisan. Pagkamatay ng sikat na Universal Motion Dancer, singer at aktor, si Gerard Fainsan. Huling madaling araw ng 1997, inatake na matinding asma si Gerard sa Nagcarlan, Laguna, kung saan ito nakikitira sa bahay ng kaibigang si Anthony Wilson. Sa mga bisig ni Anthony, binawian ng buhay si Gerard. Kahit sino namang true friend, tas mamatayan ka sa kamay mo, parang ang sakit, diba? Ang sakit ng tanggapin. Told me, hindi ko siya iwan eh. So, hindi ko siya iniwan. 3 beses siya nung isang araw na yun in-attack. 3 attacks in a day, I think that's really terrible. Yung sabihin sa akin yun na I have a bad news for you, si Gerard, hindi ko na nakayanan. Nashock ako dahil parang inisip ko parang ang layo yata mangyari noon kay Gerard. Ginawa ko, pinuntahan ko lahat ng mga kagrupo ko, yung mga nandun sa Olonga, si Norman, sa si James, in-inform ko sa kanila. Usap kami ni Wawi. Actually, nasa Olonga po ako noon eh. Tapos, nalaman ko yung balita. Bigla na lang ako nagulat. Sabi ko, parang di ako naniniwala. Ganun ba si Gerald talaga? Kawawa naman yung kapatid natin, ganun. Inisip ko kagad yung pamilya niya. Alam ko may problema si Gerald. Hindi ko man lamang na nadamahin kahit paano ng mga huling araw niya. UMD lang dati, kala ko yun lang ang nawala. Tapos, ito ngayon yun pala si Gerald din. Siyempre, masakit din yun. Isa lang naman ang problema niya. Ang problema niya tungkol sa mga, alam mo na, yung mga babae. Hanggang nawala yan lang. Yan pa rin ang problema niya. 5 taon nang may relasyon si Gerard kay Aubrey Rose Cruz, dating artista ng That's Entertainment at kapatid ni Geneva Cruz. Kahit hindi sila kasal, wagas silang nagmahalan. Hanggang dumating sa buhay nila si Beau Tristan Anthony, ang 6 na buwang gulang na bunga ng pag-ibigan ni na Gerard at Aubrey. Kasi kasama ko yung Universal Motion Dancers simula pa nung before, nung nag-start ako sa solo singer. Tapos, natipuan na yung kapatid ko. Tapos si Gerard, nung naliligaw sa kapatid ko, pinagtatanggal ko rin. Ako yung tumutulong sa kanila para ma-explain ko sa parents ko na ganito si Gerard, ganyan. Tapos hanggang sa pag nakatira na kami lahat dito, pag may konting gulo, ako rin ayos para sa kanilang ibe. Sobrang dami niya ng problema. Kumbaga, hindi niya na rin makayanan. Si Gerard kasi weak. Okay? Natatakot siya since hiwalay na sila ng kapatid ko. Baka hindi maganda ang treatment sa kanya. Depressed si Gerard. Kasi wala siyang trabaho. Parang, bakit ganun? Parang hindi siya binigyan ng pagkakataon ulit natanggapin sa show business. Si Gerard dreamer. Maaaring pumagsak sila. Pero gusto niya pa rin umakyat eh. Pero hindi na binigyan ng pagkakataon. Gusto niyang kumita ng pera. Pambili ng pampers ng anak niya. Hindi yan uuwi dito hanggat wala siyang pera na nahagilap. Hindi siya uuwi dito. Yun ang naging problema nila ng kapatid ko. Late nga, naghiwalay na nga sila ni Aubrey nung hindi na siya doon nakatira. Yun yung time na lumapit sa akin eh. Kung pwede raw sana doon muna siya sa akin tumira. Kasi wala na raw siya matirahan. Si Beau at ang pamilyang inaasam niyang mabuo. Ito ang mabigat na dinaramdam ni Gerard, isang pasaning dala nito hanggang sa huling hantungan. There was something in him that kept me from loving him, as a brother. And never, namatayan na kami ng marami, mga tita. Masakit. Pero walang kasing sakit nito. Nag-away silang kapatid ko, I was in Japan. If I was here, I could have done something. Ang sama lang ng loob ko kasi why didn't you call me? You know all along that I'm here for you. Na lahat ng gulo nila ng pamilya ko, meron man before, ako umaayos. Nung Christmas, sabi nung pinsan ko, "Amang magandang regalo mo kay Beau, pampers tsaka gatas." Sabi ni Gerard, "Wala akong pera eh." Tapos sabi ni Gemma, "Bibigay ko lang sana ko ngayong pagmamahal." Nahiya na raw siya sa akin. Puro ako na lang. Puro kami na lang ako, mami ko, daddy.
Usapan natin, walang iwanan. Gagawin ko lahat nun for your family. Kung kaya ko, gagawin ko. I'll miss you very much. Lahat na advices mo sa akin. Yung pagiging kasama natin day in, day out. And all the songs. The songs we used to sing. And alam ko may tampo ka sa akin. I'm sorry sa lahat. Sana nakausap kita bago ka nawala. Wala kung ano man yung problema niya rito ngayon na iniiyakan niya, gagawin namin lahat kung anong nararapat doon sa naiwan niya. At least ngayon nakikita mo lahat ng tao dito at lalong-lalo na nakita mo baby mo. Siguro kung pwede lang siya magsalita, kung dumating yung anak niya doon sa may wake, siguro nakangiti siya, siguro tuwan-tuwa siya. Alam, nakakalungkot na isipin na hindi man lang nasilayan ni Gerard ang taong 1998. At ang lalong nakakalungkot, Tito Butch, nalalaman lang natin ang importansya ng isang tao kapag wala na siya. Habang buhay pa, paamoy na natin mabangong bulaklak, di ba? Mahalin na natin. Huli na ang pagsisisi. Okay.